Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin si Chidoro po mga tambay, ang sekretary po ng National Defense mga kabayan. Ito po, nagbabala at nagbanta po si Chidoro mga kabayan, lalong-lalo po sa mga nananawagan po. Nananawagan po ng government reset at siyempre po yung withdrawal of support mga tambay. Yung withdrawal of support at siyempre po yung government reset at siyempre po yung nananawagang Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Magkakaproblema raw po ayon kay Chidoro, mga kabayan. At pwede raw pong ipakulong at makulong at makausahan ng inciting to sedition. Ganyan po mga tambay ang gobyerno ngayon. Hindi po sila nagdideklara ng martial law. Hindi po. Hindi po sila nagdideklara. At umiiral pa rin po sa atin ang sinasabing freedom of expression at freedom of speech. Pero, hindi ka pwedeng magsabi na Marcos resign. Marcos resign. Hindi po pwedeng government reset. At syempre, withdrawal of support. Magkakaroon ka ng kaso ng inciting to sedition, mga kababayan. Ganyan po katindi ang mga hayop na ito, umano. Pakinggan po natin mga tambay ang napakagaling at napakahusay na Secretary of Defense na wala pong nakikita, mga kabayan, na malawak ang korupsyon ng gobyerno at wala rin pong nakikita na ang kanyang Commander-in-Chief ay napakarami ng nagsasabing Pilipino na gumagamit ng pulburon at ng coke. Mismo ang kanyang ating ang nagpatotoo. Pero itong sekretary na ito, grabe po. Grabe. Nakalbo na po yata sa pagkakabulag. Nakalbo na po yata sa pagkakabulag. Mga kababayan, pakinggan po natin ang napakahusay na sekretary. When you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying I'll take over, which is illegal. So ano lang yung take mo dun sa mga panawagang reset daw? You know, that's totally illegal. And that's inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly in the law. So, when you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying I'll take over, which is illegal. Kung may manawagan sa rally November 30 na mga ganon, pwede silang kasuhan ng O, pwede. sedition. Tingin ko Tingin Pwedeng ko. hulihin. Pwede hulihin. I mean, it's illegal. It's an indirect way, it's an artful way na if any prosecutor naman is listening, hindi maniniwala of saying what you are not allowed to say. So, pero nasa sa pulis na yun. Sir, what offense would that be? Inciting to sedition. Yes, that's clear. Ayan po mga tambay. Nakita niyo po. Basta manawagan po kayo. Parang yung sekretary po ng DILG. Di ba, nagpahayag din po siya no isang araw. Lalo-lalo yung mga magrarally pag magsasalita ng Marcos resign. Marcos resign. Kaya nga po binanatan ni Atty. Topacio yan eh. Di ba, si DILG Secretary John Vic Rimulya. Dahil nga po, hindi po pwede po na mag-rally na magsasabi po na Marcos resign. Marcos resign. Ay pwede ka na raw po kasuhan ng inciting to sedition. Ngayon naman po, ito naman po si Gibo, mga tambay, ay may panawagan din po na hindi pwedeng magpahayag po ng sinasabing withdrawal of support sa presidente. At syempre po, hindi rin pwede pong manawagan yung sinasabi po niyang government reset, mga bayan. Hindi po pwede. Inciting to sedition po yan. Inciting to sedition. Ganyan po mga tambay. Bawal na bawal po yan. At pwede po makulong ang taong bayan. Pwede po makulong. Kaya baliktad po sa ating mga tambay eh. Yung nananawagan po sa grabe pong ginawang korupsyon magmula po sa taas. Kasi po ang pinapangalanan po rito, lalo-lalo po ni Saldico, ang number 1 magnanakaw sa ating bansa. Ang ulo ng magnanakaw
na kumukuha ng napakalaking porsyento na hindi bababa sa 25%. Katulad po nung isa, yung isang insertion niya ay nakakahalaga na ng 25 billion. Isang transaction pa lang ni Bongit. At wala pa yung iba. Meron pa siyang mga insertion na napakarami. Mayroon pa siyang mga komisyon. Kaya nga po sa kabuuan ng nananakaw na ni Bongit, ayon po kay Saldico, ay nasa 56 billion na. At ito'y patuloy pa na nadadagdagan. At ang sinasabi ni Saldico, sa flood control pa lang yan. Wala pa yung mga ninanakaw nila umano sa ibang departamento. Katulad po ng DepEd, katulad po ng DA, ng Department of yung DA, meron din po siya Department of Agriculture, di ba? Dati po pinahawakan niya yan. Paano pa yung nasa custom, nasa BIR, di ba? At katulad ng PhilHealth, di ba? Nakuhanan. Paano pa yung Central Bank? Nakuhanan din ng ginto. Hindi po ba? Ang nangyayari po sa ating bansa, pagka tayo po ay nagpahayag ng ating saloobin at pagkadismaya sa ginagawa nilang pagnanakaw sa ating bansa, hindi po natin sila pwedeng kondinahin at hindi po natin pwedeng gawin na sila po'y pababain at palitan dahil sobra na pong pagnanakaw ang ginagawa nila. Dahil halos lahat po sa gobyerno natin ngayon, magmula sa ground, magmula sa baba, ay puro po may issue ng pagnanakaw. At ang pinakamalaking issue ng pagnanakaw ay yung mismong nasa Malacanang na dinideliveran ng mali-maleta ayon kay Saldico na napakarami at ito'y meron pang buwanan na may kabuuan ang gusto ni Bongit ay 2 billion a month ang nakukuha niya na pera galing sa taong bayan. Nakita niyo po. Pero pagka yan ang kinundina mo at nagrally ka, lalong-lalo yung sinasabi mo na mag-withdrawal na sila sa Pangulo, ay magkakaproblema ka pag nanawagan ka. Ganon din ang mga kasundaluhan. Pagkakasunduluhan, lalong-lalo po yung nasa baba, ay papatawan din po nila ng kaso itong gobyerno na ito. Pagka po sila ay nag-withdraw ng support kay Bongit na tinatawag ng kanyang ating. At lalong-lalo po yung support, yung sinasabing government reset. Siyempre, pagka ang government reset, ang una pong uupo dyan, pagka po ni-reset mo yan, ay ang Vice President. Hindi po nila matatanggap yan. Kaya nga po nakapagtataka rito sa gobyernong ito, mga tambay. Ang pagnanakaw po ay nagiging legal na po sa kanila. Protektado po ang pagnanakaw ng secretary po yata ng AFP, ng National Defense, ni Secretary Gibo. Mukhang protektado niya po ang mga politikong magnanakaw. Ngayon, yung ninanakawan, yun ang ipakukulong. Saan ka nakakitang gobyerno, bukod tangi lang po nga yata ang ating bansa, yung mismong taong bayan ang ninanakawan ng sinasabing lingkod bayan na nagtatrabaho sila para sa Pilipino, ninanakaw nila ang pera natin, tayo pa ipakukulong ng mga demonyong ito, umano. At itong tao na ito na naglilingkod para din sa taong bayan, dahil siya mismo yung secretary ng National Defense sa pangunguna po ng mga AFP na sinasabi ng kanilang institusyon na poprotektahan nilang Pilipino sa lahat ng sa lahat po ng kalagayan at lahat ng problema ng Pilipino, anuman ito. Lalong-lalo po sa seguridad natin at sa ating kaperahan. At siyempre po sa problema sa labas ng bansa ay lagi po nandyan ang mga men in uniform para tayo ay protektahan. Pero pagdating po sa pagnanakaw nila ng mga politiko, baliktad na po. Mas sinusuportahan po ng mga demonyong ito umano. Ito pong mga politiko na mga demonyo rin umano. At tayo na ninanakawan taon-taon tayo ninanakawan at pinapatay tayo sa kanilang mga programa na nakakamatay katulad ng flood control, inuubos ang lahi natin pagka tayo minalas sa mga proyekto nilang ghost project
na ang pera ay binubulsat, sinilalagay lang nila sa mga truck na nakamaleta na. Nakita nyo po? Pero tanggap na tanggap po yan, lalong-lalo po yata ni Gibo. Kaya po nakita nyo po ang ginagawa nilang panggigipit sa taong bayan. Mismong taong bayan, pagka ikaw ay nagrally at nanawagan ka na kailangan mag-withdraw na ng support itong mga military, manawagan tayo, mga sundalo, mag-withdraw na kayo ng suporta kay Bongit. Tumayo kayo, ipaglaban nyo mga Pilipino. Huwag nyo na suportahan si Bongit. Dahil yan ay bangag. Umano. Di ba? Bawal na bawal po. Bawal na bawal. Kasi kaso na raw po yan. Pwede na tayong hulihin ng kapulisan. Grabe. Di ba? Huwag na natin suportahan yan. Ganon din kayo mga sundalo. Tapos, Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Pwede na tayong hulihin ng kapulisan. Unbelievable. Ibang klase po ang utak, mga kabayan. Nakalbo na po. Kung kailan po nauubos na ang buhok ni Gibo, mukha pong noon pa nilabas ang kanyang kasamaan sa taong bayan. Sumobra po yata ang kasamaan ni Gibo, umano. Kung kailan po malapit na sa dapit hapon si Gibo, matanda na po si Gibo. Mga kabayan, yung kanya pong katandaan ay ginagamit pa yata niya umano sa kasamaan. Sa iksi na lang ng buhay natin sa mundo. Mga kabayan, unbelievable. Naglilingkod po yata si Gibo. Hindi po sa mga Pilipino, sa mga magnanakaw sa ating bayan. Nagtatanong lang po si Kamanong, saan po ba kayo naglilingkod, Secretary Gibo? Sa mga kapwa nyo magnanakaw umano? O sa mga Pilipino na nagpapasweldo sa inyo at nagpapalamon sa inyo at ninanakawan pa ninyo umano? Nakakahiya lang po, no? Nakakahiya bilang Pilipino. Ninanakawan ka na, kinukuha na ang buwis mo taon-taon, ninanakaw na nila umano, ayaw ka pa nilang paglingkuran. Samantalang ninanakawan ka na. Talagang makakapal po mga pagmumuka. Ninanakawan ka na, ayaw ka pang paglingkuran. Samantalang napakalaki na po na nakukuha ang pakinabang sa'yo. Nakita nyo po? Kaya po napakasasama eh. Sobrang sasama ng mga taong ito umano. Ninanakaw ng mga pera ng mga Pilipino, ang mga buwis. Hindi ka pa bigyan ng suporta. Nagnanakaw na nga sila. Tapos, yung ninanakawan nila, ginigipit pa nila. At gagawan pa nila ng masama, ipapakulong pa nila. Nakita nyo po kung gaano kasama ang mga hayop na ito, umano. Ninanakawan ka na, gigipitin ka pa, ipakukulong ka pa. Pero dire-diretso po pag nanakaw nila habang sila'y nakaupo, umano. Dahil itong AFP, may issue rin po na korupsyon ito. Lumalabas po sa investigasyon po. Di po ba? Lalo-lalo po ng Senado, yung matitino natin senador. Di ba? Sila Senator Marcoleta. At yan po na pumutok na rin po sa balita. Sa balita rin po, mismo, ang balita pa nagsabi na meron pong insertion at syempre napakarami pong ghost project ang AFP na hindi po higit kumulang sa 15 billion ang issue po nila ng korupsyon. Sa pangunguna po ng kanilang sekretary umano na si Gibo Teodoro. Kaya nga yung sinasabi natin mga kabayan, kung kailan po tumanda si Gibo at naubos na po ang buhok, saka po inilabas niya lahat ang kanyang kademonyohan umano, ang kanyang kasamaan sa mga Pilipino umano. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong kung nagpakasama po at nagpakademonyo po sa kapangyarihan at sa pera si Gibo. Hindi naman po masama magtanong. Hindi po ba? Bilang taxpayer, bilang Pilipino at bilang malayang Pilipino, karapatan po nating magtanong dahil sila po'y lingkod bayan natin. Tayo po ang mga boss nila, yung mga demonyong yan. Hindi po ba, umano? Hindi po masama magtanong dahil tayo po nagpapasweldo sa mga demonyong yan, umano. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot lang po, mga kabayan.
talagang protekta kung sino pa po ang may issue ng pulburon magmula sa asawa, anak, at ganun din po ang mga kaalyado, karamihan ay gumagamit din ng pulburon umano dahil takot na takot po magpa-hair follicle test. Hindi po ba? At isang damukal pa po ng issue ng korupsyon kasama po ang anak, ang asawa, ganun din. Lalong-lalo po si Bonget na sinasabi ni Saldico at lalong-lalo po si Tambaluslos na nananahimik. Tahimik na tahimik din po si Tambaluslos. Mga kabayan, wala po. Yung sinasabi nga pong kasabihan, ang napakadalas po natin narinig, yung sinasabing no talk, no mistake. Kaya ayaw po magsalita para po walang mali, walang pagkakamali. Kailangan manahimik ka. Hindi po ba? Ganyan po kadidemonyo ang mga taong yan umano. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po nakakalungkot man po isipin na bakit nangyari sa bansa natin ito. Hindi po ba? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ay naglilingkod po sa Pilipino ang men in uniform. Pinoprotektahan po tayo ng mga men in uniform. Naglilingkod po sila sa Pilipino, hindi sa politiko. Ibang-iba po ngayon. Nakikita po natin ang mga men in uniform, lalo-lalo po saan? Sa seguridad po natin, saan? Sa mga pulburon, sa mga komunista, sa mga kriminal. Lalo-lalo yung lagi nasa karsada, yung mga nandiyan pa yung mga hold-upper, mga running in tandem. Lalo-lalo po sa gabi. Di po ba? Nag-iikot po sila, nagro-ronda po sila. Pinoprotektahan po ang ating mga barangay ng kapulisan. Ngayon po ba? Nangyayari po ba yon, mga kabayan? At lalong-lalo po pag may sakuna. Nakikita po natin sila. Kalat na kalat po pagka may sakuna. Di po ba? Gamit na gamit po ang ating mga men in uniform, mga kasundaluhan. Di ba? Sa pagtulong po, lalong-lalo sa kalamidad. Ngayon po ba, meron tayong nakikita pag may kalamidad? Nakikita lang po natin sila pag tapos na. Yung patay na tayo. Patay na ang ating mga kababayan. Doon lang po sila naglalabasan umano. Pero nung panahon ni dating Pangulong Duterte, malayo pa ang sakuna, katulad ng bagyo, nahandyan na po sila. Nag-aasikasos, nag-a-assist na. Hindi kaya? Nakita lang natin sila nitong huling bagyo kasi nakonsensya na po yata sila. Dahil marami na pong namatay. Marami na po kasi namatay sa Cebu. Di po ba? Nung nagkaroon po ng bagyo sa papuntang Luzon, yan, medyo nakonsensya po yata sila. Nakikita na natin sila kahit papaano. Nananawagan na mag-evacuate tayo. Hindi po ba, mga kabayan? Pero yung sinasabi nga natin, mga tambay, yung itong mga tao na ito, sa pangunguna ni Gibo at ni Bronner, mga kababayan, itong mga tao na ito, never, mahigit 3 taon ang issue ng korupsyon ngayon at walang maipakitang malalaking programa at proyekto at ang tao'y nagkakamatay at naghihirap sa kanilang mga proyekto, wala po nakita itong mga taong ito. At wala po silang ini-issue o sinasabing itinatakel, pinag-uusapan o sinasabing kakampi ng Pilipino sa ginagawang pagnanakaw ng gobyerno dahil sila'y naglilingkod sa taong bayan. Never po nilang kinundina ang korupsyon, mga kabayan. Never. Ang lagi po nila sinasabi sa atin, hindi raw po sila sasawsaw sa politika. Yan po ang madalas sabihin sa atin ng mga demonyong yan, umano. Never silang sumasawsaw sa politika. Pero, ang suporta po nila ay nasa politiko. Dahil mandato raw po nila yon. Unbelievable. Pero wala silang mandato sa Pilipino. Diyan ka magtataka. Sa mga politiko, meron silang mandato. Pero sa mga Pilipino, na ninanakawan ang pera natin, wala silang mandato. Wala. Sa mga politiko lang po sila may mandato. Lalong-lalo po sa presidente na may issue ng pulburon. May mandato po. Pero sa mga Pilipino, nada. Nada. Ipapakulong ka pa ng mga hayop na yan. Yan po, mga kabayan, ang napakahusay na national defense.
ang Secretary po ng National Defense, ng DND, mga tambay, grabe. Ang Department of National Defense, grabe po. Grabe, kahanga-hanga. Talagang hahangaan mo at pwede kang magpagawa ng isang rebulto para po sa isang secretary ng DND, ng National Defense na si Gibo. Talagang lingkod, totoo po siyang lingkod bayan, mga kabayan. Talagang sa Pilipino po siya naglilingkod. Kaya nga po nagkandaleche-leche po ang ating bansa, mga kababayan. Nakakahiya. Nakakahiya. Muli po, maraming salamat po katambay sa mga gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung panalangin po natin sa ating pong buong sambayanan at sa ating mga sarili at sa pamilya Duterte mga tambay na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At syempre po, lakasan po sana ng dating Pangulong Duterte at patuloy po siyang lumaban at syempre po humaba ang kanyang buhay para po makamtan at makita pa po niya ang mga darating pong pangyayari naman na mabaliktad po ang sitwasyon sa mga tao pong nagpahirap sa kanya at namulitika na sila naman po ang inuusig ng batas, mga kabayan. Thank you po sa mga dasal, mga kabayan. Muli po, sa uulitin po mga tambay, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.